Isang masayang birthday celebration sa Caloocan na uwi sa sakitan. Sa cellphone video na ito sa gitna ng celebration, dumating ang isang babae na wala naman sa guest list. Walang biya kayo, yung pamilya mo, niloloko ako, lahat-lahat. Ang babae sa video na si Maria Rudelin, siya pala ang legal wife. Present sa salo-salo ang dati niyang asawang si Charlon at ang di umano'y bagong kinakasama ni Charlon. Nang magtayuan ng mga bisita, dito na nagpang-abot si Rudelin at kasalukuyang karelasyon ni Charlon. Huwag ganyan yan. Ang anak ni Rudelin at Charlon, maririnig na umiiyak at umaawat sa kanyang mga magulang. Kwento ni Rudelin, 2017 nang magsama at ikasal sila ni Charlon. Nagkaroon sila ng isang anak. Para matustusan ang pangangailangan ng pamilya, nagtrabaho bilang isang migrant worker sa Singapore si Rudelin noong 2019. Pero, while the missus was away, the mister would play. 2019 pa lang po yung ang ginawa niya. Andun pa ako sa Singapore noon. So, parang lahat ng hirap, lahat ng sakit. Parang kulang na lang tatalon ako sa building noon doon sa Singapore. So, pero yung inisip ko noon yung anak ko. Kasi nasa kanila 2022 nang bumalik ng Pilipinas si Rudelin at nagdesisyon daw siyang makipagbalikan sa asawa. Nagbalikan kami. Yung sakit na madali sa akin. Pero si Charlon tuloy daw sa pakikipagkita kay number 2. Last year, tuloy na siyang umalis sa amin. So, hindi na siya bumalik. Hindi siya nagpaalam sa akin. Talagang dumiretso na siya dun sa babae niya. Ang pakiusap daw ni Rudelin, wag na wag ipakilala sa kabit ang kanilang anak. So nakiusap ako sa kanila na wag lang ipakilala yung anak ko, wag lang dalhin doon sa bahay ng kabit niya. So ang nangyari kasi parang wala lang, dinedma lang nila lahat yun, parang wala na. Ginawa na nila akong patay, ginawa nila yung loob ng anak ko, hindi pinakilala doon sa babae. Parang nasagad na kasi ako, kaya umabot sa point na ganito. June 2022, iniwan si Rudelin ng kanyang asawang si Charlon. Ang dahilan, may number 2 si Mister. Ang pakiusap lang daw ni Rudelin, huwag ipakilala sa kanilang anak ang bagong karelasyon. Pero umabot na raw sa sukdulan ang pagtitimpi ni Mrs. Nang malaman niyang isinama ang anak niya sa isang salo-salo, kasama ang number 2 ni Mister. Huwag ganyan yan. Nahuli ko po sila ng kabit niya, ay yung babae niya mismo doon sa bahay na magkasama sila. Ayun, dumating po ako doon, nagkaroon ng komisyon, nagkaroon ako ng mga galos, yung mga pasa. Dahil na rin po doon sa pang-aawat nila na para maprotektahan ng talaga yung babae. Ang mga magulang ni Charlon, tila kinukonsiti pa raw ang pangangaliwa ng kanilang anak. So ang gusto kong mangyari is makulong sila, and then yung full custody, kasi ipa-file ko pa yan sa DSWD kasi yung full custody ng bata sa akin. Noong gabi ring iyon, nagtungo si Rudelin sa presinto para ipablatter ang nangyari. Ipinakita niya ang mga galos na natamo raw niya mula sa dating asawa. August 22, inireklamo niya yung kanyang asawa dahil daw pumunta siya doon sa bahay ng kanyang biyenan, nakita niya nandun yung kanyang asawa at yung kanyang kinakasama yata. Naglato na po siya at ang gusto niya sanang mangyari, sampa na ng kaso. Sabi ko, mas maganda kung dumirekta na siya ng pang-lawyer para at least kahit pa paano meron na siyang paunamaanuhan kaysa maunahan pa siya ng lalaki. Pero ang sama ng loob ni Rudelin may isa pa palang hugot. Ang ex niya kasing si Charlon, hindi raw sumusunod sa napagkasundo ang sustento. Kung saan-saan sila pumupunta ng babae niya. May trabaho ako, oo, pero yung tipong ako lang yung nag-aalaga, ako lang nag-aasikaso ng anak ko. So yun, kaya nakapag-decide ako, nireklamo ko siya sa barangay para manghingi ng sustento. So ang usapan, June, magsisimula siya magbigay, kaso hindi siya nagbigay. And then, nakapagbigay lang siya July ata, pero yung mismong amount na pag-usapan namin, yung agreement namin sa barangay na 5K, hindi natupad yun. So 1.5 lang, tapos 1K, ganun.
Pinayuhan daw ng Violence Against Women and Their Children o VAUSI test ng barangay si Charlon na subukan makipag-ayos kay Rudeline. Sabi ko dun sa respondent, kung ako sa'yo hanggat maaga, makipag-usap ka na dun sa asawa mo dahil siya'y maraming ebidensya, hanggat maaari suyuin mo siya. Nitong September 1, 2023, ipinatawag ng barangay ang dating mag-asawa para muling magharap. Pero sa pagkakataon na ito, hindi dumalo si Charlon. Hello po, good morning po. Sa Bausi po ito, sir. Si Mr. Ponce ho ba ito? Nanay niya po. Ay, yung anak niyo po. Sana para magkaroon na po sila ng pag-uusap ng asawa niya. Gusto rin naman namin po yan, pero kung ngayon po, andito kasi ako sa may Arpapa eh. Sana schedule na lang, ma'am. Dapat magkakaroon tayo dito ng pag-uusap sa barangay. Kasi kung hindi po, ay sa ano na sila mag-uusap siguro, sa korte na. Willing kami makipag-usap, kaso lang wala. Hindi kasi nasabi kung ano kasi yung araw at saka oras eh. O, Eh, ang layo ko pa naman na ano. Ma'am, kasi po hindi po naman pwedeng kayo ang mag-aano sa amin kung hanggang kailan ninyo gusto, ma'am. Kasi ang client ko ang naiipit dito, ma'am. Pero bago matapos ang araw na iyon, nagpasya si Charlon na magbigay sa resibo ng kanyang panig. August 21. Yun nga po yung birthday ng tito ko galing Singapore. Tapos ang kwento kasi sa akin, may marites na nakakausap si Rudeline. Kaya bigla siyang sumugod doon. Ang pinapalabas nila doon sa post nila na pinagtulungan daw siya. Eh bakit naman po siya pagtutulungan? Eh welcome naman siya doon sa bahay anytime dahil nandun nga yung anak namin. Ang usapan po kasi doon 5K monthly. Tapos sabi ko naman doon, pwede partial. Siyempre, pinsenas katapusan para mabuo yung 5,000. Tapos, nung time kasi na nagkaroon kami ng kasulatan nun, wala pa akong trabaho. Though, kinukulang man sa cash, pero nagbibigay talaga ako kahit paano pang grocery. Ang buwelta pa ni Charlon, mukhang frame up o panggugulo lang daw ang pakay ni Rudeline noong gabi na iyon? Ayaw ko sa nangyari itong 21, kung ba't ganun yung ginawa niya. Tsaka, bakit siya nagsinungaling sa mga post niya na sinaktan siya. Naintindihan ko kung may galit siya sa akin pero di ko maintindihan yung ginawa niya pati sa magulang ko na ganun. Ang mga paliwanag at pakiusap ni Charlon, hindi tinanggap ni Rudeline. Kaya naman ang legal wife, nagpa siya ng ituloy ang paghahain ng reklamo. Humingi ng legal advice para po sana makapag-file ng case din sa asawa ko po. Sinamakan siya ng resibo na magtungo sa Public Attorney's Office o PAO para ihain ang kanyang reklamo laban kay Charlon sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Meron ka bang ebidensya? Yun nga, naaktuhan ko nga silang dalawa doon sa picture bahay. ka. Ha? May picture ka. Meron ba akong video mo? Ayun pala naman. Maging ang hindi pagbibigay ni Charlon ng sapat na sustento para sa kanilang anak, isinama na ni Rudeline sa kanyang reklamo. Pwede siyang humingi ng sustento. Sino ang pwedeng humingi? Yung anak nila plus yung misis. Kasi kasal pa sila eh. Yung pagbibigay ng sustento, dalawa ang tinitimbang dyan ng korte. Yung pangangailangan nung humihingi ng sustento at yung financial capacity nung hinihingan. So hindi yan automatic na half. So kung makipagrelasyon naman siya sa ibang babae, kasal pa rin sila, di ba? Kung hindi sila magpa-file ng annulment, then pwede pa rin siyang kasuhan under VAUSI for marital infidelity. Pagdedesisyonan ng korte ang usapin tungkol sa sustento ayon sa Republic Act 8369 o Family Courts Act of 1997. Okay naman po, may nag-assist sa akin. Then, may attorney na din po. So, on process na po yung pag-file ng case.